day everyone, so today I will explain the basic initial stability nomenclature. The initial stability of a ship is basically about how stable a ship is when it's just starting to hill or tilt a bit. It's super important for safety para dili makamsize ang barko. The image list some key terms nga kinahanglan nato masabtan. So first is GM. Muna ang distance between the center of gravity and the center. Kung taas ni mas stable ang barko. Next is kaning KJ. Gravity from KJ. Ang kill kay ang pinakaubos nga parte sa barko. So kini ang gitas-on sa center of gravity gikan didto. Is the high. Ano mo gito? So this is the height of the center of gravity from here. Next is kaning km. Kini sab ang gitas on sa meta center gikan sa kill. Sunod kay kaning kb. Ang center of buoyancy kay kung asa naga-concentrate ang upward force sa tubig na napalutaw sa barko. So mao ni ang height from the keel to that point. So next kining GC. Kini ang horizontal distance between the force of wind and buoyancy when the ship hills. Mao ni ang lever nga mobalik sa barko sa iyang upward position. Sunod kay kining B. So mao center of buoyancy CK above. And aim ka na mo itong meta center. Basta ni ka importanteng punto sa stability calculations. And next is kining G, center of gravity. Kung asa ang nag-concentrate ang kanang weight sa barko bugat. So kaning tapos O ang angle kung di ka degree ang pagka-tilt sa barko. In short, these terms help engineers and captain understand and calculate how stable a ship is, especially sa in small angles of hill. Muni ang basihan para sigurado ang safe ang atong paglayag. This is the basis to ensure that our voyage is safe. Good morning everyone, my name is Ronel G. De La Cruz, G2M. My topic for today is the explanation. The explanation state that metacentric height GM is a measure of a ship initial stability. Pasabot ani nga ang GM mao ang sukod kung unsa ka stable ang barko, kung mutit o mohil siya gamay. If the value of GM is large and positive, the ship will return to the upright position quickly and strongly after being tilted. Meaning, kusog ug paspas siya mobalik sa tuwid nga posisyon. If GM is small, the ship will return slowly and feels less steep. Hinay siya mobalik og medium maluya. Ang iyang stability, if GM is negative, the ship is unstable and may capsize. Dili na siya stable og posisyon nga mutumba ang barko. Mutumba ang barko. Initial stability is the ability of a ship to resist small dips and return to upright position when the external force is removed. Pasabot ani nga ang barko makasukol sa gamay og pagkiling hill position ug magbalik sa tuwid nga posisyon kung wala ang pwersa sama sa hangin o balod. It mainly depends on the metacentric height GM, which
is the distance between the center of gravity G and the metacenter M. Mao ni ang pagsukod kung unsa ka stable ang barko when a ship hills slightly the center of buoyancy shifts to one side, creating a right force. Kung positive ang GM, naa sa ibabaw ang M kaysa sa G. Stable ang barko ug mobalik dayon of upright position, pero kung negative ang GM, dili na stable ang barko ug posible nga motumba. Thank you. Stability of a ship. Ang stability sa barko kay ang abilidad sa barko nga makabalik sa iyang saktong posisyon human kini matumba or matayog tungod sa bawd nya. Kung dili stable ang barko, posible nga malunod kini. Factors affecting stability. Adunay tulo ka importanteng butang nga makaapekto sa stability sa barko. Number 1 is shape sa hull. Ang porma sa ilawom nga bahin sa barko dako og epekto sa iyang stability. Ang ubang porma mas stable kaysa sa uban. Example, ang barko nga nailapad nga ilawom kasagaran mas stable. Number 2 is draft. Kini ang giladmon sa bahin sa barko nga nakalubog sa tubig. Kung mas bugat ang karga sa barko, mas mulubog kini ug mas dako ang iyang draft. Ang saktong draft importante para sa stability. The last is trim. Mao kini ang paagi sa paglubog sa barko. Kung asa nga bahin ang mas ubos sa unahan o sa luyo, ang balanse nga trim makatabang sa paghupos sa stability sa barko. That's all. Thank you.